Can someone please shut that door? Nakakasira ng mood ang amoy ng kusina. It smells like cheap labor and sweat. Baka kumapit pa sa wedding gown ko. Reklamo ng isang pamilyar at matinis na boses mula sa labas ng bulwagan. Nakatayo si Wilhelmina sa harap ng nagbabagang kalan. Hawak ang isang malaking sandok ng kumukulong sabaw. Sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang nagrereklamong babae na nakabalot sa kumikinang na puting damit. At sa tabi nito, nakatayo ang lalaking hinihintay ng lahat. Ang lalaking dating nag-alay sa kanya ng mundo. Ang dating asawa niya si Rafael. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Mina. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit pakiramdam niya ay may isang mabigat na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang mainit na singaw mula sa malaking kaldero ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Humahalo sa malapot na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang leeg. Hinigpitan niya ang hawak sa malamig at mabigat na hawakan ng sandok na gawa sa bakal. Ang kalyo sa kanyang mga daliri ay tila na manhid. Pilit na kinakapa ang katotohanan. Sa kabilang banda ng pinto ay ang karangyaan, ang kinang ng mga diamante, at ang halakhak ng mga taong umapak sa kanyang pagkatao at nagtapon sa kanya sa putikan. Dito sa loob, siya ay isang aliping nakulong sa amoy ng mantika at sibuyas. Nakatayo sa ibabaw ng lumang sapatos, napudpod na ang swelas dahil sa walang katapusang paglalakad para mabuhay. Sa kabila ng pagdurog ng kanyang dibdib, hindi bumagsak ang sandok mula sa kanyang mga kamay. Kusang gumalaw ang kanyang katawan, dala ng nakasanayang pagtitiis. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang mainit na sabaw sa isang mamahaling mangkok na porselana. Kumuha siya ng malinis na basahan at maingat na pinunasan ang gilid ng mangkok upang walang bahid ng dumi ang maiwan. Bago sinabuyan ng kaunting paminta ang ibabaw nito. Kailangan ko ang trabahong ito. Isa lamang akong serbidora ngayon. Bulong ng kanyang isip habang patuloy sa paggalaw ang kanyang pagod na katawan. Ang kanyang puso ay matagal ng patay. Nadurog noong gabing palayasin siya sa mansyon ng mga Villamor nang walang dala kundi ang suot niyang damit. Ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na sumusunod sa dikta ng matinding pangangailangan. Naramdaman niya ang isang magaang tapik sa kanyang balikat. Si Rosario, ang tagapamahala ng catering, ay nakatayo sa kanyang likuran. May bakas ng pag-aalala at awang nakaguhit sa mga mata nito. Ang tapang mo, Mina. Bilib ako sa'yo, malambot na sabi ni Rosario. Ang tinig ay halos pabulong upang hindi marinig ng ibang nagkakagulong mga kusinero. Kayanin mo ito. Isipin mo na lang na ang lahat ng pagod na ito ay para kay Maya. Pagkabanggit sa pangalan ng kanyang anak, naramdaman ni Mina ang panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Hindi na niya kailangang ilabas yon upang tingnan ang screen. Alam niyang iyon ay ang pang-araw-araw na mensahe mula sa billing department ng ospital. Isa itong walang pusong paalala na mayroon na lamang siyang 3 araw upang magbayad ng paunang halaga para sa gamot at pag-aalaga na magpapatuloy ng buhay ng kanyang may sakit na anak. Ang paghinga ng kanyang munting anghel ay nakasalalay sa mga barya at perang kikitain niya ngayong gabi mula sa bulsa ng mismong mga taong sumira sa kanyang nakaraan. Wala siyang karapatang masaktan sa mga oras na ito. Wala siyang karapatang magalit o umiyak. Dahil ang luha at galit ay walang mabibiling gamot. Kailangan niya ng pera at kailangan niya ang mga ebidensyang nakatago sa silid ng hotel na ito. Inilapag niya ang mangkok ng sabaw sa gitna ng malapad na tray na gawa sa pilak. Binuhat niya ito. Ramdam ang bigat nito sa kanyang mga braso na tila kasing bigat ng krus na kanyang pinapasan araw-araw. Ako na ang magdadala nito sa VIP table. Matapang na pahayag ni Mina kay Rosario. Kahit pa nanginginig ang kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang kumupas na itim na pantalon, tinulak niya ang mabigat na pinto ng kusina. Sinalubong siya ng nakakabulag na liwanag ng mga naglalakihang chandelier at ng malamig na hangin mula sa aircon na tila sumampal sa kanyang pawisang balat. Humakbang siya palapit sa pinakamalaking mesa, sa gitna ng entablado, kung saan nakaupo ang bagong kasal. Sa paglapag niya ng unang plato, dahan-dahang lumingon si Rafael upang magpasalamat sa nagsisilbi.
Sa isang saglit na tila tumigil ang paghinga ng buong mundo. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Paano niya maitatago ang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pagkasira ng kanyang dangal sa harap ng lalaking minsang nangako sa kanya ng walang hanggan, na ngayon ay nakatingin sa kanya taglay ang gulat at pagkamuhi. Ang tunog ng pilak na kubyertos na bumagsak sa platong porselana, ang tanging bumasag sa matinding tensyon sa pagitan nila. Nanlaki ang mga mata ni Rafael, pilit na inaaninag kung totoo ba ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang dating asawa, ang babaeng minsang naging reyna ng kanyang tahanan, ay nakasuot ngayon ng kupas na uniforme ng isang hamak na tagapagsilbi. Bago pa man makapagsalita si Rafael, mabilis na napansin ni Lucinda ang paninigas ng kanyang asawa. Lumingon ang bagong kasal at doon niya nakita si Mina. Isang matalim na kurap ng mata ang dumaan sa mukha ni Lucinda. Ngunit agad itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mabilis niyang isinuot ang maskara ng isang perpekto at maawaing ginang, "Oh my God, Mina, ikaw ba yan?" Maarte at malakas na sabi ni Lucinda. Sadyang pinalalakas ang boses upang makuha ang atensyon ng mga bisitang nakaupo sa mga kalapit na mesa. "Honey, look, it's Mina. Kawawa naman. Kailangan mong mag-serve sa kasal namin. You should have told me. Kung lumapit ka lang sana at humingi ng tulong, baka nabigyan pa kita ng trabaho bilang labandera sa mansyon para hindi ka na naghihirap ng ganito." Hindi kumibo si Mina. Naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga bisita na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo. Ngunit pinanatili niya ang kanyang paningin sa ibabaw ng mesa. Maingat niyang ibinaba ang pangunahing putahe, ang kare-kareng baka na nagpapalabas ng amoy, ng purong mani at mga piling pampalasa. Ang amoy na iyon ay isang sumpa at isang patunay ng kanyang mga sakripisyo. Tila isang robot na nawalan ng sariling pag-iisip. Kusang kumuha si Rafael ng isang maliit na kutsara at tinikman ang sarsa ng kare-kare. Sa pagdampi ng lasa sa kanyang dila, isang matinding pag-alon ng mga alaala ang sumalpok sa kanyang isipan. Ang tamang timpla ng inihaw na mani, ang lambot ng karne na nangangailangan ng mahabang oras ng pagpapalambot ito, ang mismong lasa ng mga hapunan nila ni Mina noong mga panahong buo pa ang kanilang pamilya. Napatingin si Rafael sa pagkain, pagkatapos ay kay Lucinda. Paanong magkapareho ang lasa nito sa luto na ipinagmalaki ni Lucinda na siya mismo ang nag-imbento para sa kanya? Isang maliit ngunit malalim na bitak ng pagdududa ang nagsimulang gumapang sa isip ng lalaki. Nakita ni Lucinda ang pagbabago sa ekspresyon ni Rafael at ang matagal nitong pagtitig sa pagkain. Upang tabunan ang kanyang kaba, mabilis siyang bumaling kay Mina at nagpakawala ng mga salitang dinisenyo upang sirain ang natitirang dignidad ng babae. "Alam mo, Mina, bilib din ako sa kapal ng mukha mo." Patuloy ni Lucinda, ang boses ay nagpapanggap na puno ng awa, ngunit tumutulo ang kamandag ng panghihiya. "After what you did to Rafael, after that shameful night na nahuli ka naming may kasiping na ibang lalaki, may gana ka pang magpakita dito, I guess. Ganyan talaga pag desperada na sa pera. Nawawala na ang hiya sa katawan. But don't worry, pinapatawad na kita. We are too happy right now para magtanim ng galit sa isang taong nasa ibaba na." Tahimik na kinagat ni Mina ang loob ng kanyang pisngi hanggang sa malasahan niya ang pait ng kanyang sariling dugo. Ang bawat salita ni Lucinda ay isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Ngunit ang larawan ni Maya na nakahiga sa malamig na kama ng ospital ang nagsilbing makapal na baluti sa kanyang isip. Hindi siya narito para makipag-away. Narito siya para sa isang mas malaking layunin na babago sa lahat. Yumuko si Mina ng bahagya, isang perpektong kilos ng isang tagapagsilbi na walang emosyon. "Enjoy your meal, ma'am. Sir, excuse me." Kalmado at formal na sagot ni Mina. Tinalikuran niya ang mag-asawa at ang mga mapanghusgang matang nakamasid sa kanya. Pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod habang naglalakad palayo sa maliwanag na entablado, patungo sa madilim na pasilyo ng hotel. Bawat hakbang niya ay papalayo sa nakaraan at papalapit sa totoong dahilan kung bakit niya tinanggap ang kalbaryong ito. Kailangan niyang marating ang silid ng seguridad.
ang lumang USB na naglalaman ng video ng totoong nangyari 6 na taon na ang nakalilipas ay naroon lamang, naghihintay na bawiin. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, inabot niya ang malamig at bilog na hawakan ng pinto ng silid ng seguridad. Ang malamig na tanso ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanginginig at pinagpawisang palad. Isang pag-ikot na lamang at mababawi na niya ang katotohanan. Ngunit bago pa man niya maitulak ang pinto, isang matinis at nakakabinging hiyaw ang umalingaw-ngaw mula sa bulwagan. Sapat upang patigilin ang tibok ng kanyang puso. Oh my God, ang kwintas, nawawala ang diamond necklace ni Mommy. Ang boses ni Lucinda ay pumunit sa himig ng romantikong musika ng kasal. Bilis, huwag ninyong palalabasin ang babaeng iyon. Siya ang huling lumapit dito. Baka ninakaw ng desperadang serbidorang yon. Bumilis ang paghinga ng lahat ng taong naroon nang biglang dumagsa ang mga gwardya ng hotel patungo sa gitna ng bulwagan. Bago pa man makapag-isip si Mina, 2 malalaking kamay na ang mahigpit na humawak sa magkabila niyang braso. Pumipigil sa anumang tangkang pag-alis sa pagitan ng mga nagbubulungang bisita na nakasuot ng mga mamahaling barong at gown. Naglakad palapit si Lucinda. Ang mukha nito ay nakangiwi sa pandidiri at pilit na galit, habang ang hintuturo ay mariing nakaturo sa mukha ni Mina. I knew it. Wala ka talagang hiya, Mina. You stole my mother's diamond necklace. Siguro ibebenta mo iyan para may ipambuhay ka sa sarili mo. Dahil hindi ka na makahanap ng matinong trabaho pagkatapos ng ginawa mong kahihiyan noon. Matinis na paratang ni Lucinda. Tinitiyak na ang bawat salita ay tumatagos sa pandinig ng mga pinakamayayamang angkan sa bayan. Isang mabigat at autoritaryosong hakbang ang nagpatabi sa mga bisita. Lumitaw si Doña Esperanza, ang matriarka ng pamilya Villamor. Ang matatalim nitong mga mata ay tila yelong nakatitig sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang dating manugang. Hindi man lang tiningnan ng matanda kung totoo ang paratang para sa kanya. Ang presensya pa lamang ni Mina ay isang malaking dungis sa pangalan ng kanilang angkan. Ano ang gulong ito sa gitna ng selebrasyon ng aking pamilya? Isang malaking pagkakamali na pinapasok pa ang mga basurahan sa isang sagradong pagdiriwang ng mga Villamor. Ang dugong mapanlinlang ay mananatiling magnanakaw hanggang sa huli. Kapkapan ang babaeng iyan, ngayon din. Malamig na utos ni Doña Esperanza sa mga gwardya. Mom, wait. Let's not do this in front of the guests. Baka nagkakamali lang tayo. Pagtatangkang awat ni Rafael, humahakbang pasulong upang pigilan ang mga gwardya. Ngunit pinigilan siya ng kamay ng kanyang ina. Tumahimik ka, Rafael. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin dahil sa isang hamak na kriminal. Huwag mong hayaang sirain na naman niya ang dangal natin. Madiin na sagot ng matanda na nagpatigil sa anumang hakbang ng kanyang anak. Pilit na hinalungkat ng isang gwardya ang malaking bulsa sa harap ng maduming apron ni Mina. Sa isang iglap, isang kumikinang na bagay ang nahulog mula roon at gumulong sa makinis na marmol na sahig. Ang liwanag ng chandelier ay nagpasinang sa mga nakahanay na diamante ng kwintas. Napaasinghap ang mga kababaihan sa paligid. Ang mga bulungan ay naging lantarang panghuhusga. Bumaba ang tingin ni Rafael sa kwintas. At pagkatapos ay umangat ang kanyang mga mata papunta kay Mina. Ang kislap ng pagdududa at pangungulila na nakita ni Mina sa mga mata ng lalaki kanina ay biglang napalitan ng pamilyar na anino ng pagkabigo at galit. Katulad ng ginawa nito, 6 na taon na ang nakararaan, tinalikuran muli siya ni Rafael nang walang tanong, walang pagkakataong magpaliwanag. Wala itong ibang sinabi kundi ang tahimik na pag-iling bago lumayo. Kasama si Lucinda, na ngayon ay nakangiti ng palihim. Hindi umiyak si Mina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit ang kanyang dibdib ay parang inuukit ng patalim. Hindi siya pwedeng magmakaawa. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan ng diretso sa mga mata ang matandang ginang, kayang-kaya ninyong ilagay ang ginto sa bulsa ko. Doña Esperanza. Ngunit kailanman, hindi niyan mabibili ang malinis na konsensya na matagal nang wala sa pamilyang ito. Nakakaawa kayo. Nabubuhay kayo sa isang malaking ilusyon ng karangalan. Kalmado, ngunit matalim na bitiw ni Mina. Nakita niyang natigilan ang matanda. Umigting ang panga ni Doña Esperanza.
at humigpit ang hawak nito sa kanyang baston dahil sa talim ng katotohanang binitiwan niya. Sa isang madilim na sulok ng bulwagan, sa likod ng makapal na kurtina, nakita ni Mina ang figura ni Rosario. Ang mga mata ng kanyang kaibigan ay puno ng takot at panginginig. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Umiling ng bahagya si Mina. Humihingi ng tahimik na tulong o kahit isang pagtatanggol. Ngunit mabilis na umatras si Rosario, papasok sa dilim at tuluyang nagtago. Ang huling kakampi niya ay piniling talikuran siya. Lumapit ang galit na manager ng catering at walang awang itinulak si Mina palabas ng pintuan patungo sa malamig na pasilyo. Nakakahiya ka. Wala kang sasahurin sa akin kahit isang sentimo. Heto ang limos mo. Umalis ka na bago pa ako madamay sa kasamaan ng ugali mo, sigaw ng manager. Dumukot ito sa kanyang bulsa at buong lakas na inihagis ang ilang gusot na papel de bangko at mga barya. Ang mga piraso ng barya ay tumilapon at kumalat sa malamig na sahig. Sa halip na magalit at lumakad palayo upang ipagtanggol ang kanyang natitirang pride, dahan-dahang lumuhod si Mina sa malamig na sahig. Isa-isa niyang pinulot ang mga barya. Ang bawat sentimong dinadampot niya ay katumbas ng hangin na hihingahin ng kanyang anak na si Maya bukas. Ang bawat pangungutya ng mga taong nagdaraan ay nilunok niya dahil ang buhay ng kanyang anak ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling dangal. Habang nagkakagulo ang lahat pabalik sa kasiyahan ng kasal upang ipagpatuloy ang pagdiriwang ng mga Villamor, ginamit ni Mina ang pagkakataon upang tumakbo. Mabilis siyang dumaan sa mga nakatagong pasilyo, umiiwas sa mga nagpapatrolyang gwardya, hanggang sa makarating siya sa tapat ng silid ng seguridad. Ito ang kanyang tunay na misyon. Dito nakatago ang lumang backup hard drive na naglalaman ng video footage. 6 na taon na ang nakararaan ang nag-iisang ebidensya na magpapatunay na si Lucinda ang nagpasok ng ibang lalaki sa kanyang silid upang sirain siya. Pilit niyang binuksan ang pinto. Pumasok siya sa madilim na kwarto at mabilis na binuksan ang maalikabok na cabinet na bakal sa sulok. Ngunit tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Walang laman ang loob ng cabinet. Nawawala ang hard drive. Sa halip na ang ebidensyang makapagliligtas sa kanya, isang maliit na bagay ang nakapatong sa gitna ng walang lamang estante. Isang pamilyar na ipit sa buhok na hugis paru-paro. Ito ang mismong ipit na iniregalo niya kay Rosario noong nakaraang buwan. Malamig ang hanging sumalubong kay Mina nang tuluyan siyang makalabas sa madilim na eskinita sa likuran ng hotel. Wala na siyang pakialam sa dumi na kumapit sa kanyang damit. Ang tanging nagpapaikot sa kanyang isipan ay ang munting ipit sa buhok na mahigpit niyang hawak sa kanyang nanginginig na palad. Hindi kalayuan. Nakita niya ang pamilyar na anino na nagmamadaling naglalakad palabas ng likurang gate, si Rosario. Hinabol ni Mina ang kaibigan at mahigpit na hinawakan ito sa braso. Lumingon si Rosario. Bakas ang gulat at takot sa mga mata nito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste. Bakit nasa loob ng security room ang ipit mo? Rosario. Nasaan ang hard drive? Malamig ngunit nanginginig ang boses ni Mina. Tinitigan niya ng maigi ang mukha ng taong itinuring niyang kapatid sa loob ng maraming taon. Napaatras si Rosario at mabilis na bumalong ang mga luha sa mga mata nito. Nanginginig ang mga labi nitong sumagot. Mina, anong sinasabi mo, Diyos ko? Kaya pala hindi ko makita. Yan inutusan ako kanina ng manager na kumuha ng mga reserbang tablecloth sa storage room na katabi lang ng security office. Baka nalaglag nung nagbubuhat ako ng mga kahon, Mina. Maniwala ka sa akin. Wala akong kinukuhang hard drive. Bakit ko naman gagawin sa iyo iyon? Umiiyak na lumapit si Rosario at mahigpit na niyakap ang nanigas na katawan ni Mina. Huwag kang mag-isip ng masama. Mina, alam mong ikaw lang ang kakampi ko. Hahanap tayo ng ibang paraan para makakuha ng pera para kay Maya. Pangako, tutulungan kita. Hindi kita pababayaan. Patuloy na pag-iyak ni Rosario habang hinahagod ang likod ng kanyang kaibigan. Gusto sanang magduda ni Mina. Gusto niyang sumigaw at magalit. Ngunit ang matinding pagod ng kanyang katawan at ang bigat ng pagkabigo ay umubos sa kanyang lakas para makipagtalo. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi ang maniwala. Dahil kung mawawala pa si Rosario, tuluyan na siyang mag-iisa sa mundong ito.
Tahimik niyang inalis ang pagkakayakap ni Rosario. Tumango ng marahan at naglakad palayo sa dilim ng gabi nang walang imik. Nang makalayo na ang figura ni Mina at tuluyan ng nilamon ng mga anino ng kalsada, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Rosario. Nawala ang mga luha at napalitan ng isang malamig na pagkaaligaga. Lumingalinga siya sa paligid upang tiyaking walang nakatingin, bago mabilis na dumukot ng isang lumang cellphone mula sa ilalim ng kanyang bag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinidiin ito sa kanyang tainga. Nasa akin na ang ebidensya. Sirang-sira na si Mina, hindi na siya makakabalik doon. Pabulong ngunit madiin na sabi ni Rosario sa kabilang linya. Ginawa ko na ang inutos mo. Ngayon, siguraduhin mo na idideposito mo ang pera sa ospital ni nanay. Bukas na bukas din. Kung hindi, alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Ibinaba ni Rosario ang telepono. Huminga ng malalim at tinabunan ng kadiliman ang kanyang konsensyang unti-unting inuuka ng pagkakasala. Samantala, isang nakakapasong init ang sumalubong kay Mina nang buksan niya ang pinto ng kanyang inuupahang kwarto. Ang amoy ng murang katol na pilit nagtataboy sa mga lamok ay humalo sa amoy ng lumang kahoy na nabubulok tuwing umuulan. Ang tubig mula sa butas na yero ay patuloy na umaagos pababa. Lumilikha ng malamig na basa sa lumang dyaryo na nakalatag sa sahig. Sa ibabaw ng manipis at kupas na kutsyon, nakahiga ang maliit na katawan ni Maya. Ang pawis ay namumuo sa noo ng bata. At ang bawat paghinga nito ay mabigat at tila kinakapos. Mabilis na lumapit si Mina. Ibinagsak niya ang kanyang sarili sa tabi ng higaan at binuhat ang anak. Mahigpit na idinikit ang mainit na katawan nito sa kanyang dibdib. Ang init ng lagnat ng bata ay tumagos sa kanyang damit. Isang paalala ng malupit na katotohanang unti-unting nauubos ang kanilang oras. Inilapat ni Mina ang kanyang pisngi sa tuktok ng ulo ni Maya. Ninanamnam ang amoy ng kanyang anak. Naghahanap ng lakas mula sa maliit na nilalang na dahilan ng kanyang patuloy na paghinga. Biglang nagliwanag ang screen ng telepono na nakapatong sa ibabaw ng kalapit na mesa. Ang mabilis at walang tigil na panginginig nito ay bumasag sa katahimikan ng madilim na kwarto. Inabot ito ni Mina. Ang pangalan ng doktor ni Maya ang nakarehistro sa screen. Isang malamig na kaba ang gumapang mula sa kanyang gulugod papunta sa kanyang lalamunan bago niya sinagot ang tawag. Mrs. De La Cruz, pasensya na sa abala ng ganitong oras. Ang seryosong boses ng doktor sa kabilang linya ay hindi nagdala ng anumang pag-asa. Bumabagsak ang oxygen level ng anak ninyo batay sa huling test results na lumabas ngayon lang. Kailangan natin siyang ilipat sa ICU at simulan agad ang blood transfusion. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang totoo, Mrs. Kung wala kayong maibibigay na down payment sa loob ng 3 araw, ibababa ng management ang kautusan na itigil ang lahat ng special treatment niya. Naputol ang paghinga ni Mina. Ang boses ng doktor ay tila unti-unting lumalayo. Napapalitan ng isang nakakabinging ugong sa kanyang tainga. Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Maya. Ang mga inosenteng matang, walang kamalay-malay, na mayroon na lamang siyang 3 araw bago tuluyang isara ng mundo ang pinto para sa kanya. Ang malamig at matapang na amoy ng antiseptiko sa pasilyo ng ospital ay pilit na tinatakpan ng mga naglalakihang kumpol ng bulaklak at pabango ng mga sikat na personalidad. Nakatayo si Rafael sa gitna ng malawak na pasilyo, napapalibutan ng mga mamamahayag at kinatawan ng ospital para sa isang malaking charity event na maingat na inorganisa ng PR team ni Lucinda. Isang perpektong larawan ng isang magiting at maawaing negosyante sa paningin ng publiko. Ngunit sa likod ng kanyang peking ngiti ay ang patuloy na pag-ikot ng kanyang isipan sa mga kaganapan noong gabi ng kanyang kasal. Habang abala ang mga tao sa pagkuha ng litrato, lumayo ng bahagya si Rafael patungo sa tahimik na bahagi ng lobby upang makahinga. Sa hindi kalayuan, sa isang hanay ng mga asul na upuan para sa mga pasyenteng naghihintay ng libreng konsultasyon. Nakaupo ang isang maliit na batang babae. Maputla ang mukha nito at may suot na manipis na jacket na halatang maluwag para sa kanyang payat na katawan. Isang maliit na bolang goma ang nahulog mula sa mga kamay ng bata.
Gumulong ito ng dahan-dahan. Tumawid sa makinis na sahig hanggang sa tumigil ito mismo sa dulo ng makintab at mamahaling itim na sapatos ni Rafael. Yumuko si Rafael. Dinampot niya ang lumang bola. Ramdam ang gaspang ng nababakbak na goma sa kanyang malalaking daliri. Dahan-dahan siyang naglakad, palapit sa bata upang ibalik ito. Nang iangat ng bata ang kanyang ulo upang salubungin ang paningin ng estranghero. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa paningin ni Rafael. Ang mga matang iyon, bilog, malalim, at may kakaibang kinang sa kabila ng hapdi ng karamdaman, ay tila isang malinaw na salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kabataan. Isang hindi maipaliwanag na pamilyaridad ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na tila may nag-uugnay sa kanilang dalawa na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng siyensya. "Here's your toy, little girl," malambot na sabi ni Rafael. Inilalahad ang maliit na bola pabalik sa bata. Kinuha ito ng bata. Sa halip na magpasalamat lamang gamit ang salita, ginawa ng maliit na bata ang isang tradisyon na malalim na nakatanim sa kanyang murang isipan. Inabot nito ang malaking kamay ni Rafael at kalmado itong idinikit sa kanyang mainit na noo. Isang tapat at inosenteng pagmamano mula sa isang batang walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Isang matinding kuryente ang tila dumaloy mula sa palad ni Rafael patungo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang pagdampi ng balat ng bata ay nagdala ng isang pamilyar na init na mabilis na nagpalambot sa yelong, matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang sandaling yumuko ang bata upang magmano. Ang manipis at manipis nitong buhok ay humawi. At sa mismong batok nito, lumitaw ang isang maliit na balat na hugis kasuklay. Isang tatak na eksaktong-eksakto sa markang nakaukit sa kanyang sariling batok. Ang markang nag-iisang pagkakakilanlan at naipapasang katangian ng mga kalalakihan at iilang kadugo sa pamilyang Villamor. Nanginig ang mga daliri ni Rafael. Ang hangin sa kanyang paligid ay tila hinihigop ng isang malakas na puwersa. Nagiiwan sa kanya ng pakiramdam ng labis na pagkauhaw sa hangin. Anong pangalan mo?" Utal na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag dahil sa matinding emosyon na pilit sumasabog sa kanyang dibdib. Pilit niyang inaaninag ang bawat sulok ng mukha ng bata. Hinahanap ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Bumuka ang mga labi ng bata upang sumagot. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang kamay, ang mabilis at mahigpit na humablot sa braso nito. "Huwag mong hahawakan ang anak ko," matalim at puno ng puot na sigaw mula sa pamilyar na boses. Si Mina, mabilis nitong itinago si Maya sa kanyang likuran. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa mukha ni Rafael. Ang pagod at pamumutla ni Mina ay tuluyang natabunan ng matinding galit at takot ng isang inang handang makipagpatayan. Maprotektahan lamang ang kanyang anak mula sa kapahamakan. "Mina," bulong ni Rafael. Ang mga mata ay palipat-lipat mula sa ginang patungo sa batang nagtatago sa likuran nito. Binibilang ng kanyang isip ang mga taon. 6 na taon. Anak mo siya, paano? Ang edad niya. Sino ang ama niya? Wala kang pakialam. Rafael, stay away from us. Huwag na huwag kang lalapit sa anak ko dahil wala siyang kinalaman sa mga maruruming laro ninyo. Mariin at nanginginig sa galit na babala ni Mina. Pinuhat niya si Maya ng mahigpit at mabilis na naglakad palayo. Hindi na lumingon pa pabalik sa lalaking nakatayo ng parang estatwa sa gitna ng pasilyo. Sinundan ng tingin ni Rafael ang mag-ina hanggang sa tuluyan silang lamunin ng pinto ng pasilidad. Ang imahe ng batok ng bata at ang init ng pagmamano nito ay patuloy na nakaukit sa kanyang isipan, nagniningas at naghihintay ng kasagutan. Nang gabing iyon, sa loob ng madilim at tahimik na silid-aklatan ng mansyon ng mga Villamor, nakaupo si Rafael sa harap ng kanyang malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa buong kwarto ay ang isang maliit na ilaw na nakatutok sa isang lumang papel na inilabas niya mula sa pinakasulok ng kanyang lihim na kaha de hierro. Ito ang resulta ng DNA test na ibinigay sa kanya 6 na taon na ang nakararaan ang mismong papel na nagpatunay
Di umano na ang batang ipinagbubuntis noon ni Mina ay bunga ng pagtataksil at hindi sa kanya. Pinadaanan ng kanyang nanginginig na daliri ang mga letrang nakaimprenta rito. Dahan-dahan niyang inilapit ang papel sa liwanag. Muli niyang sinuri ang bawat linya, bawat pirma, hanggang sa mapadpad ang kanyang paningin sa pinakailalim na bahagi ng pahina. Doon niya nakita ang isang maliit na detalye na hindi niya pinansin noon dahil sa labis na galit, pag-inom ng alak, at pagtitiwala sa kanyang ina. Ang opisyal na selyo ng klinika sa ibaba ng pirma ng doktor ay may bahagyang patse ng ibang kulay ng tinta sa gilid. Tila ito ay maingat na ginupit mula sa ibang dokumento at ipinatong lamang bago ipinakopya sa makina. Isang depektibong selyo na nagtatago ng pinakamalaking kasinungalingan na sumira sa nag-iisang pamilyang gusto niyang buuin. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumapasok mula sa awang ng bintana sa opisina ni Rafael. Pilit niyang iwinawaksi ang imahe ng maliit na batang babae. Ngunit ang bawat pagpikit niya ay nagdadala sa kanya pabalik sa pakiramdam ng mainit na balat nito sa kanyang noo. Inabot niya ang lukot na papel sa lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa, isang pribadong investigador na kilala sa pag-ungkat ng mga pinakabaong lihim ng matataas na tao sa lipunan. Hanapin mo ang doktor na pumirma rito. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng klinikang ito, 6 na taon na ang nakararaan. Walang detalye ang dapat makalampas sa iyo. Huwag kang babalik hanggat wala kang dalang malinaw na sagot. Matigas at seryosong utos ni Rafael. Hindi inaalis ang nanlalamig na tingin sa kausap. Tumango ang lalaki. Inilagay ang papel sa loob ng kanyang itim na jacket. At tahimik na naglaho sa labas ng pintuan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Villamor, ang init ng araw ay nahaharangan ng mga naglalakihang payong na sutla. Maingat na nagsalin ng mainit na tsaa si Lucinda sa tasang porselana ng kanyang biyenan. Bagamat perpekto ang pagkakaayos ng kanyang buhok at damit, may isang tinik ng kaba na bumabagabag sa kanyang dibdib mula pa noong araw ng kasal. Ang madalas na pananahimik at pagkawala ni Rafael sa mansyon ay unti-unting nakakasira sa ilusyong pilit niyang binubuo. Mommy, napapansin ko po na masyadong tahimik si Rafael nitong mga nakaraang araw. Siguro ay na-stress pa rin siya sa nangyaring iskandalo sa kasal natin. Naiinis pa rin ako kapag naiisip ko ang kapangahasan ng babaeng iyon. Matamis, ngunit puno ng lason na pahayag ni Lucinda, habang marahang hinahaplos ang kulubot na kamay ng matanda. But don't worry, Mom. I will make sure na hindi na makakalapit pa sa atin ang mga basura. Ako na po ang bahalang mag-alaga sa asawa ko at higit sa lahat sa inyo. Kayo ang haligi ng pamilyang ito. Ngumiti si Doña Esperanza, humigop ng tsaa ng may labis na kumpiyansa, at tumango. Mabuti naman at naiintindihan mo ang posisyon mo. Hija, ikaw ang nababagay sa pamilyang ito, hindi ang isang babaeng walang pinag-aralan at galing sa putikan. Walang sino man ang pwedeng sumira sa pangalan ko at sa pinaghirapan ng ating angkan. Kinagabihan, binalot ng mabigat na katahimikan ang formal na hapagkainan. Pinagmamasdan ni Rafael ang kanyang asawa na maarteng humihiwa ng mamahaling steak. Sumandal si Rafael sa kanyang upuan. Ang mga mata ay matalim habang pilit hinahanap ang katotohanan sa likod ng makapal na pampaganda ni Lucinda. Naalala ko ang kare-kareng ipinakain mo sa akin bago tayo ikasal. Lucinda, ang sarap ng timpla mo roon. Iyon ang paborito kong luto. Kalmado at kaswal na tanong ni Rafael. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurab. Paano mo nga ulit ginagawa ang sarsa noon para maging ganoon kalapot at lasang-lasa ang inihaw na mani? Tumigil sa paghiwa si Lucinda. Lumipad ang kanyang mga mata sa paligid. Bakas ang kaunting pag-aalinlangan bago pilit na ngumiti. Sinusubukang itago ang biglaang pagkabigla sa tanong. Ah, yun ba syempre? Matagal kong pinakuluan yon. Honey. Tapos, nilalagyan ko ng maraming gata para lumapot at tomato paste para mas maging maganda ang kulay bago ihain. Mabilis at puno ng kumpiyansang sagot nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Gata at tomato paste. Walang ganoong sangkap sa orihinal na luto na natikman niya sa kasal.
Ang mismong lutong nagpaalala sa kanya sa magaspang, ngunit mapagmahal na mga kamay ni Mina, na nagtitiyagang maggiling ng totoong mani at bigas sa kusina noon. Ang maskara ng babaeng nasa kanyang harapan ay nagsisimula ng mabiyak. Tumayo si Rafael at nagdahilang may tatapusing trabaho sa kanyang silid-aklatan. Iniwan niya si Lucinda na naguguluhan at pilit na kinakalma ang sarili sa hapagkainan. Pagkasara niya ng mabigat na pinto ng kanyang silid-aklatan, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Ang pangalan ng kanyang investigador ang lumitaw. Sinagot niya ito agad. Ang puso ay kumakabog ng mabilis. Ramdam ang bigat ng katotohanang matagal na niyang tinatakasan. "Sir, tama po ang hinala ninyo." Ang seryosong boses mula sa kabilang linya. Ang klinika kung saan galing ang DNA test ay ipinasara ng gobyerno 4 na taon na ang nakalilipas. Ang doktor na pumirma sa papel ninyo ay nawala ng lisensya at sinampahan ng kaso dahil sa pagtanggap ng suhol upang mamimeke ng mga medical records ng mga kliyenteng mayayaman. Pumikit si Rafael, dinaramdam ang sakit ng katotohanang matagal siyang naging isang bulag na aso sa sarili niyang pamilya. Pilit niyang hinigpitan ang hawak sa gilid ng mesa upang hindi matumba. "Sino ang nagbayad sa kanya para pekein ang resulta ng asawa ko?" Mariing tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa halong galit at pagsisisi. "Sir, iyo ang mas malaking problema." Sagot ng investigador. Ang tinig ay tila nag-aalangan, ngunit kailangang ilahad ang buong katotohanan. "Sinundan ko ang paper trail ng doktor mula noon hanggang ngayon. May isang tao na patuloy na nagpapadala ng malaking halaga sa kanyang nakatagong bank account bawat buwan. Marahil bilang pabuya sa kanyang patuloy na pananahimik. Ang account na nagpapadala ng pera ay hindi nakapangalan sa asawa ninyo. Nakapangalan ito kay Doña Esperanza. Ang malansang amoy ng isda at ang malamig na putik na tumatalsik sa kanyang kupas na bota ay hindi na napapansin ni Mina. Nakayuko siya sa likod ng isang madilim na eskinita ng palengke, abala sa pagtanggal ng kaliskis ng mga isdang ititinda kapalit ng kakarampot na barya. Ang kanyang mga kamay ay puno ng hiwa at pamumula. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa bayarin sa ospital, na patuloy na sumasakal sa kanyang leeg. Habang nagpupunas siya ng pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang maruming kamay, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na figura, si Rosario. Nagmamadali itong naglalakad papasok sa isang tagong karinderya. Suot ang isang itim na sombrero na pilit nagtatago sa kanyang mukha. Wala sanang mali siya para kay Mina kung hindi lang niya nakitang may isang lalaking nakasuot ng pormal na itim na suit ang naghihintay sa kaibigan sa pinakasulok ng kainan. Ito ang personal na abogado ni Lucinda. Binitawan ni Mina ang kutsilyo. Tahimik siyang gumapang palapit sa gilid ng manipis na dingding ng karinderya. Pinipigilan ang sariling paghinga upang marinig ang usapan. "Ito ang paunang bayad para sa dialysis ng nanay mo ngayong buwan." Malamig na pahayag ng abogado. Kasunod ang tunog ng isang makapal na sobrang inilapag sa ibabaw ng kahoy na mesa. "Pasalamat ka at may awa pa ang tatay ni Lucinda sa inyong mag-ina sa labas. Pero tandaan mo, Rosario, ang tulong na ito ay may kondisyon." Narinig ni Mina ang panginginig ng boses ng kanyang nag-iisang kaibigan. "Ginawa ko na ang gusto niya. Nakuha ko na ang hard drive sa hotel." "Sirang-sira na si Mina," sagot ni Rosario. Ang tinig ay basag at puno ng pag-aalinlangan. "Parang awa niyo na. Huwag ninyong itigil ang suporta sa ospital. Wala na akong ibang malalapitan." Mabuti kung ganon, pinapasabi ni Senyorita Lucinda na gusto niyang siguraduhin na durog na ang ebidensyang iyon bago matapos ang araw na ito. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa mga makinang bumubuhay sa nanay mo. Banta ng abogado, bago narinig ni Mina ang yabag nito palabas ng kainan, nanigas ang buong katawan ni Mina. Ang katotohanan ay tila isang malaking blok ng yelo na ibinagsak sa kanyang dibdib. Ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang tanging umalalay sa kanya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, ay isang dugong Salazar kapatid ni Lucinda sa labas at isang espiyang ginagamit upang tuluyan siyang ilubog sa impyerno. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang isigaw ang lahat ng puot
at sampalin ang mukha ng nagtaksil niyang kaibigan. Ngunit habang nakasilip siya at nakita ang pag-iyak ni Rosario habang yakap ang sobre ng pera, isang mapait na pag-unawa ang bumalot sa kanyang puso. Pareho lamang silang mga inang o anak na gagawin ang lahat kahit ang magbenta ng kaluluwa sa demonyo upang madugtungan ang buhay ng kanilang mahal sa buhay. Umatras si Mina pabalik sa dilim. Kinagat ang kanyang sariling kamao upang pigilan ang pag-iyak. Hindi siya lalaban gamit ang galit, dahil alam niya ang bigat ng pagiging isang alipin ng pangangailangan. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang maliit at madilim na kwarto sa kabilang dulo ng syudad, nakaupo si Rosario sa harap ng isang mesang kahoy. Sa gitna nito ay nakapatong ang itim na hard drive. Katabi nito ay isang mabigat at kalawanging martilyo. Kinuha niya ang martilyo. Ramdam ang malamig na bakal sa kanyang pawisang palad. Tulo ng tulo ang kanyang mga luha habang nakatitig sa ebidensya. Ang bawat pagpatak ng kanyang luha ay kasabay ng pag-ukit ng matinding konsensya sa kanyang kaluluwa. Alam niyang ang maliit na kahong ito ang tanging susi upang mabawi ni Mina ang buhay na ninakaw dito. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ang mitsa ng buhay ng kanyang sariling ina. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Ang pangalan ni Lucinda ang nakarehistro. Sinagot niya ito. Ang mga kamay ay walang tigil sa panginginig. Destroy that USB, Rosario. Now. Utos ni Lucinda. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Kapag nalaman kong buo pa iyan bukas, ipapabunot ko lahat ng tubo sa katawan ng nanay mo. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Naputol ang tawag, humagulgol si Rosario. Itinaas niya ang mabigat na martilyo sa ire. Ang kanyang mga braso ay nanigas. Inihahanda ang buong lakas upang ibagsak ito sa ibabaw ng hard drive at tuluyan ng burahin ang pag-asa ng kanyang kaibigan. Ngunit bago pa man bumaba ang bakal, muling umilaw ang kanyang telepono, isang panibagong tawag. Pamilyar ang numerong nakarehistro, ngunit matagal na niyang hindi nakikita sa screen. Sinagot niya ito habang ang martilyo ay nananatiling nakataas sa hangin. Rosario, ang malamig at pagod na boses ni Mina ang pumuno sa tahimik na linya. Walang galit, walang sigaw. Tanging isang malalim na kalungkutan ang namamayani rito. Alam ko na ang lahat, nakita kita sa palengke kanina. Alam ko kung bakit mo ginagawa ito. Nanlaki ang mga mata ni Rosario. Ang paghinga ay halos huminto sa kanyang lalamunan. Mina, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi kita masisisi kung ang nanay mo ang pinili mo. Patuloy ni Mina. Ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Pero nagmamakaawa ako sa iyo, Rosario, bilang isang ina. Maawa ka sa anak ko. Mamamatay si Maya kapag hindi ko nakuha ang hustisya at ang perang nararapat para sa kanya. Nasa mga kamay mo ang buhay ng isang inosenteng bata. Pumikit si Rosario. Ang mga salita ni Mina ay tila mga patalim na sumaksak sa kanyang puso. Ang pagpili sa pagitan ng dalawang buhay ay isang sumpa na hindi niya kayang pasanin. Kasabay ng pagpatak ng kanyang huling luha, isang napakalakas na pagbagsak ng bakal ang yumanig sa buong silid. Mabigat na ibinagsak ni Rafael ang makapal na brown envelope sa ibabaw ng makinis na mesa ng pamilyang silid-aklatan, ang mga litrato, bank records, at kopya ng mga tseke ay kumalat sa harap ng kanyang ina. Ang hangin sa loob ng malawak na kwarto ay tila naubos, napalitan ng isang nakakasakal na tensyon. Hindi man lang kumurap si Doña Esperanza. Dahan-dahan nitong ibinaba ang hawak na baso ng tubig. Inayos ang pagkakaupo sa kanyang marangyang silya. At tiningnan ang kanyang anak ng may malamig at kalmadong paningin. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang matandang mukha. What is the meaning of this disrespect, Rafael? Wala ka na bang natitirang galang sa ina mo? Mahinahong tanong ng matanda. Ang boses ay nagdadala ng awtoridad na kinasanayan nitong gamitin upang kontrolin ang lahat. Galang, paano ko igagalang ang taong sumira sa sarili kong pamilya? Nanginginig ang boses ni Rafael, ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw dahil sa pagpipigil ng matinding galit. Itinuro niya ang mga papel. Kayo ang nagbayad sa doktor,
Kayo ang nagpapeke ng DNA test 6 na taon na ang nakararaan. Bakit? Maalam ninyong walang kasalanan si Mina. Alam ninyong sarili ninyong apo ang batang yon. Pero pinili ninyo kaming sirain. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ng matriarka. Hindi siya nagtangkang itanggi ang mga ebidensya. Sa halip, itinaas niya ang kanyang baba, tila ipinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. I did what I had to do to save our name. Rafael, kung kumalat ang tsismis na pinagtaksilan ka ng sarili mong asawa, magiging katatawanan ang buong angkan natin. I protected our honor. Mas pipiliin kong isakripisyo ang isang hamak na babaeng walang pinag-aralan kaysa hayaang madungisan ang pangalan ng mga Villamor dahil sa isang iskandalo. Halos maduwal si Rafael sa kanyang narinig. Ang ina na itinuring niyang haligi ng moralidad ay walang iba kundi isang halimaw na nagtatago sa likod ng magagarang damit at mamahaling alahas. Pati ang mga kasambahay natin na pinalayas ninyo, pinilit ninyo silang magsinungaling. Binayaran ninyo sila para idiin si Mina, tanong ni Rafael. Ang puso ay nadudurog sa bawat katotohanang lumalabas. Hindi ko sila binayaran, malamig na sagot ni Doña Esperanza. Pinaalala ko lamang sa kanila ang kanilang utang na loob. Pinakain natin sila, pinag-aral ang mga anak nila ng ilang dekada. Ang pananahimik nila ang tanging kabayaran doon. Utang na loob, Rafael, yan ang nagpapatakbo sa lipunang ito. I gave them life. They gave me their silence. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot kay Rafael. Nakita niya ang buong larawan, ang kasuklam-suklam na katotohanan, kung saan ang karangalan ay binibili gamit ang luha at dugo ng mga inosente. Ang dangal na matagal niyang pinoprotektahan ay isang malaking kasinungalingan. Nakakadire, kayo ang tunay na dumi ng pamilyang ito, hindi si Mina. Matigas at pinal na pahayag ni Rafael. Tinalikuran niya ang kanyang ina at naglakad patungo sa pinto. Hahanapin ko ang mag-ina ko, at sa sandaling mabawi ko sila, kalimutan ninyong may anak pa kayo. Sa labas ng pinto, nakadikit ang tenga ni Lucinda sa malamig na kahoy. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa matinding kaba. Narinig niya ang lahat, gumuho ang kanyang perpektong plano. Alam niyang kapag nakalabas si Rafael sa pintong iyon at nahanap si Mina, matatapos ang kanyang maliligayang araw, mabilis siyang nag-isip, kailangan niyang pigilan ang kanyang asawa. Kahit anong mangyari, eksaktong pagbukas ni Rafael ng pinto, malakas na itinulak ni Lucinda ang sarili papasok ng kwarto. Nakita niya ang biyenan na nakahawak sa dibdib dahil sa matinding stress mula sa pagtatalo. Bagamat hindi naman ito malala, ngunit para kay Lucinda, ito ang perpektong pagkakataon. Mommy, oh my God, Rafael, tulungan mo ako, inaatake sa puso si Mommy. Matinis at maarteng sigaw ni Lucinda. Umaarteng nag-aalala habang hinahawakan ang nanginginig na balikat ng matanda. Bilis, tumawag ka ng ambulansya. Gusto mo bang mamatay ang sarili mong ina, kahit labag sa kanyang kalooban at puno ng pagkamuhi? Hindi magawang talikuran ni Rafael ang duguang obligasyon sa kanyang ina na ngayon ay humihingal sa upuan. Ang kanyang mga paa ay napako sa sahig ng mansyon habang inaakay ang matanda. Makalipas ang 1 oras, sa malamig na pasilyo ng VIP ward ng ospital, nakasandal si Rafael sa puting pader. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa. Ramdam ang labis na pagkapagod at pagkabigo dahil muli siyang nakulong sa hawla ng responsibilidad. Biglang nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang naghihintay na basahin. Nang buksan niya ang mensahe, nanlamig ang kanyang buong katawan. Magkita tayo ngayong gabi sa lumang bodega sa likod ng palengke. Kapag hindi ka dumating bago maghating gabi, tuluyan ng magiging abo ang natitirang ebidensya ng pagiging inosente ng asawa mo. Ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan ay tila libu-libong yelong karayom na walang awang tumutusok sa madilim na lungsod. Sa loob ng malamig na silid ng ospital, ang tahimik na paghihintay ni Mina ay binasag ng magkakasunod at tuloy-tuloy na babala mula sa makinang nakakabit sa maliit na katawan ni Maya. Ang mga berdeng linya sa screen na nagpapakita ng pintig ng puso ng bata ay unti-unting nawawala ng hugis. Nagkagulo ang mga nurse na mabilis na pumasok sa kwarto.
Itinulak ng doktor si Mina palabas ng pinto. Ang mukha nito ay balot ng matinding pag-aalala. Mrs. De La Cruz, nagkaroon siya ng matinding reaksyon at bumabagsak ang lahat ng vital signs niya. Kailangan natin siyang ilipat sa operating room ngayon din para sa isang emergency surgery. Mabilis at seryosong paliwanag ng doktor habang nag-aayos ng mga papeles. Ngunit napakataas ng panganib nito. Bukod sa malaking halaga na kailangan nating ideposito para sa mga gagamiting makina. Kailangan ko ang pirma ng biolohikal na ama niya ngayon din. Hahanapin ito ng ospital. Bilang patunay ng pahintulot, wala na tayong oras. Mrs., tila pinagsakluban ng langit at lupa si Mina. Ang bawat salita ng doktor ay isang mabigat na batong naglulubog sa kanya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang dalang payong, wala siyang suot na makapal na jacket. Tumakbo si Mina palabas ng ospital. Sinuong ang nag-aalab na bagyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang kanyang mga lumang sapatos ay lumulubog sa bawat malalim na lusak ng maruming tubig sa kalsada. Ngunit hindi niya ininda ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Ang tanging nagbibigay ng init sa kanyang katawan ay ang nag-aapoy na pagnanasang iligtas ang nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga. Nang marating niya ang matataas at bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Villamor, ang kanyang mga kamay ay namumutla at nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa malamig na rehas. Wala na siyang pakialam sa kanyang dangal. Wala na siyang pakialam sa kanyang pride. Papasukin ninyo ako. Kailangan ko si Rafael. Nagmamakaawa ako. Umiiyak na pakiusap ni Mina sa mga gwardyang nakatingin lamang sa kanya mula sa loob ng kanilang silungan. Bumukas ng bahagya ang maliit na pinto sa gilid ng malaking gate. Lumabas ang isang gwardya na may hawak na napakalaking itim na payong. Sa ilalim ng silong nito, marahang humakbang si Lucinda. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk robe. Ang mukha ay perpektong nakaayos, at walang kahit isang patak ng ulan ang dumadampi sa makinis nitong balat. Tiningnan niya si Mina mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagkamuhi at pandidiri. Look at you, Mina. Parang isang basang sisiw na nagkakalat ng dumi sa harap ng pamamahay ko. Malamig at mapang-asar na bungad ni Lucinda. Dahan-dahang lumuhod si Mina sa ibabaw ng magaspang at maputik na semento. Ibinaba niya ang kanyang sarili hanggang sa ang kanyang mga tuhod ay mabaon sa maruming tubig ng kalsada. Lucinda, nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong gusto mo akong sirain. Gawin mo na lahat. Wag lang ang anak ko. Umiiyak na pagsamo ni Mina. Ang tinig ay nakikipaglaban sa ihip ng malakas na hangin. Mamamatay si Maya. Kailangan ko ng pera para sa operasyon niya. At kailangan ko ang pirma ni Rafael. Parang awa mo na, tulungan mo ang anak ko. Isang mahinang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Lucinda. Dumukot siya ng isang checkbook mula sa bulsa ng kanyang robe at isang gintong ballpen. Marahan siyang nagsulat ng isang halaga na sapat upang bilhin ang buong ospital. Tiningnan ni Mina ang papel na iyon nang may nanlalaking mga mata na puno ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, tiningnan ni Lucinda si Mina sa mga mata at dahan-dahang pinunit ang tseke. Pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso, bago niya ibinuka ang kanyang mga daliri upang hayaang tangayin ng hangin at bumagsak sa putikan ang mga puting papel. Oops! Sorry! Dumulas sa kamay ko. Nakangiting sabi ni Lucinda. Inilapit niya ang kanyang mukha upang masiguro na maririnig ni Mina ang bawat salita. Bakit ko tutulungan ang batang iyan? Ang sakit ng anak mo ay hindi aksidente. Mina, karma mo yan sa pagiging isang malanding asawa. Mamatay man ang anak mo ngayon, iyon ay dahil sa sarili mong kasalanan. Isang matinding pagbulwak ng galit at udyok ng pagkaina ang sumira sa huling hibla ng pagtitimpi ni Mina. Bigla siyang tumayo at inabot ang leeg ni Lucinda. Ang mga kamay ay nakabuka sa matinding puot. Hayop ka, Lucinda! Bago pa man dumampi ang mga daliri ni Mina sa balat ng ginang, malakas siyang itinulak ng malaking gwardya. Tumilapon si Mina patalikod. Ang kanyang likod ay malakas na bumagsak sa kalsada, at ang maduming tubig ay humampas sa kanyang namumutlang mukha.
Eksakto sa sandaling iyon, ang nakakabulag na liwanag mula sa mga headlight ng isang papalapit na itim na sasakyan ang pumunit sa dilim ng kalsada. Marahas na huminto ang mga gulong nito, nagpasiklab ng tubig sa mga gilid. Bumukas ang pinto at nagmamadaling lumabas si Rafael mula sa driver's seat. Bumalik siya mula sa ospital at nasaksihan ng kanyang sariling mga mata ang buong eksena ang kanyang asawang si Lucinda na nakatayo ng may demonyong ngiti sa ilalim ng payong, at si Mina na nakahandusay sa putikan, nanginginig at umiiyak sa gitna ng bagyo. Lucinda, umalingaw-ngaw ang matapang at galit na sigaw ni Rafael sa gitna ng kulog, handang sumugod patungo sa magkabilang panig ng tarangkahan. Ngunit bago pa siya makalapit, naramdaman ni Mina ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang basang bulsa. Nanginginig ang kanyang maruming kamay habang inilalabas ito at idinidikit sa kanyang tainga. Mina! Ang boses ng doktor ay nanginginig sa kabilang linya. Dala ang pinakamabigat na balita sa buong mundo. Pasensya na, ginawa na namin ang lahat. Tumigil na ang tibok ng puso ni Maya. Bumagsak ang telepono mula sa nanginginig na mga kamay ni Mina, kasabay ng pagbagsak ng kanyang sariling katawan sa malamig na putikan. Bago pa man tuluyang tumama ang kanyang mukha sa semento, malalakas at maiinit na bisig ang sumalo sa kanya. Binuhat siya ni Rafael. Walang pakialam sa dumi na kumapit sa kanyang mamahaling damit at isinakay sa loob ng kanyang sasakyan, sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital. Nakadikit ang mukha ni Mina sa salamin ng operating room. Sa loob, pawisan ang mga doktor habang inilalapat ang dalawang bakal na nagtataglay ng mataas na kuryente sa maliit na dibdib ni Maya. Walang salitang lumalabas sa bibig ni Mina. Ang kanyang kaluluwa ay tila nakabitin sa isang napakanipis na sinulid. Pagkalipas ng ilang nakakasakal na sandali, ang tuwid at walang buhay na linya sa monitor ng makina ay nag-umpisang gumuhit ng maliliit na alon. Isang mahinang pag-angat ng dibdib ng bata ang naghudyat na muling bumalik ang kanyang hininga. Napasubsob si Mina sa sahig. Umiiyak ng walang tunog. Yakap ang kanyang sariling mga tuhod dahil sa matinding pasasalamat sa kalangitan. Sa di kalayuan, nakatayo lamang si Rafael. Pinagmamasdan niya ang mag-ina na pinagkaitan niya ng kalinga sa loob ng maraming taon. Ang bawat luha ni Mina ay tila asidong pumapaso sa kanyang sariling balat. Hindi siya lumapit upang yumakap o humingi ng tawad. Alam niyang ang mga laway na salita ay walang halaga ngayon at hindi sapat upang mabura ang mga sugat ng kahapon. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang tapusin ang kasamaang sinimulan ng kanyang sariling pamilya. Kinabukasan, sa isang liblib na eskinita, malapit sa lumang bodega, nanginginig na naglalakad si Rosario. Puno ng takot ang kanyang mga mata nang harangin siya ng dalawang lalaking nakasuot ng itim. Hanggang sa lumabas si Rafael mula sa anino ng kalsada. Sir Rafael, maawa po kayo. Ginawa ko lang po yon dahil sa nanay ko. Tinakot nila ako. Naiiyak na makaawa ni Rosario. Akmang luluhod sa paanan ng lalaki. Pinigilan siya ni Rafael. Ang mukha ng lalaki ay nagtataglay ng isang seryoso at matatag na kapasiyahan. Inilipat ko na ang nanay mo sa isang ligtas at pribadong pasilidad kaninang madaling araw, Rosario. Nakapangalan na sa akin ang lahat ng gastusin niya at may mga gwardya sa labas ng kwarto niya. Wala nang hawak si Lucinda sa inyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nasaan ang ebidensya. Nahugot ni Rosario ang kanyang paghinga. Ang mabigat na tanikalang nakapulupot sa kanyang leeg sa loob ng maraming taon ay biglang naputol. Dahan-dahan siyang dumukot sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na USB na binalot ng maraming patong ng malinaw na tape. Pinukpok ko po ito ng martilyo kagabi dahil sa utos nila. Pero hindi ko tinuluyan. Panginginig na paliwanag ni Rosario habang iniaabot ang bagay sa lalaki. Basag ang panlabas na takip, pero buo pa ang mismong chip sa loob. Sir, nandito ang lahat. Nandito ang katotohanan. Kinuha ni Rafael ang basag na plastik. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang palad. Ramdam ang talim ng basag na plastik sa kanyang balat. Nag-iipon ng lakas para sa paparating na bagyo. Araw ng pinakamalaking fiesta sa buong bayan.
Ang kalangitan ay maaliwalas at walang bahid ng ulap, isang malaking kabaligtaran ng madilim na lihim na nagkukubli sa likod ng malalaking ngiti ng pamilya Villamor. Sa gitna ng malawak na plaza, isang naglalakihang entablado ang itinayo. Puno ito ng mga sariwang bulaklak at nagkikislapang ilaw. Ito ang araw kung saan ipinagmamalaki ng pamilya ang kanilang taunang pamimigay ng donasyon sa mga mahihirap. Isang ritual upang linisin ang kanilang pangalan at panatilihin ang kontrol sa lipunan gamit ang huwad na kabaitan. Umakyat si Lucinda sa entablado. Suot niya ang isang napakagarbong Filipiniana na gawa sa pinakamamahaling seda. Kumikinang ang mga malalaking diamante sa kanyang leeg at tainga. Habang naglalakad siya patungo sa mikropono, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tinitingnan niya ang mga taong nasa ibaba bilang mga utusan na handang pumalakpak sa bawat salitang bibitawan niya. Sa isip niya, napanalo na niya ang laban. Ang anak ni Mina ay nasa bingit ng kamatayan. Burado na ang ebidensya at hawak niya sa leeg ang buong angkan ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng entablado, sa loob ng madilim na silid, kung saan kinokontrol ang mga ilaw at tunog para sa malaking LED screen. Nakatayo si Rosario, ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan habang nakatingin sa malaking monitor. Sa tulong ng mga tauhan ni Rafael na nag-ayos ng mga kable, matagumpay nilang naikonekta ang basag na USB sa pangunahing sistema ng buong plaza. Hawak ni Rosario ang mouse ng computer. Nakatapat ang maliit na arrow sa salitang play sa loob ng screen. Narinig niya ang matinis at nagmamalaking boses ni Lucinda na umaalingaw-ngaw sa mga higanteng speaker sa labas. Buong pagmamalaking nagsasalita tungkol sa pagiging tapat at dalisay na pagmamahal sa pamilya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rosario. Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng tapang, at dahan-dahang idiniin ang kanyang nanginginig na hintuturo. Ang pamilya ay hindi lamang binubuo ng dugo, kundi ng malinis na dangal at walang hanggang katapatan. Matamis at nagmamalaking pahayag ni Lucinda sa harap ng mikropono. Ang kanyang ngiti ay perpekto habang kumakaway sa libu-libong tao na nagkakatipon sa gitna ng maliwanag na plaza. Kaming mga Villamor ay nanunumpa na pananatilihin ang aming pangalan na walang bahid ng anumang kasinungalingan at dumi. Ngunit bago pa man pumalakpak ang mga inosenteng tao, nag-iba ang kulay ng malaking LED screen sa likod ng entablado. Nawala ang imahe ng nakangiting mukha ni Lucinda. Pinalitan ito ng isang malinaw na video mula sa isang nakatagong kamera. Tumambad sa buong bayan ang isang pamilyar na kwarto ang silid kung saan ginanap ang unang gabi ng kasal ni Rafael. 6 na taon na ang nakararaan. Sa malaking screen, malinaw na nakita ng lahat si Lucinda. Wala itong suot kundi ang kanyang pangilalim na damit, mainit na nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi pamilyar sa mga Villamor. Matapos ang halikan, nakita sa video ang pag-alis ng lalaki at ang paglabas ni Lucinda ng isang maliit na bote. Ibinaon niya ang mga tabletas sa loob ng isang basong tubig bago niya inalalayan ang nahihilong si Mina papasok ng kwarto at inihiga sa kama. Pagkatapos, mabilis na kinuha ni Lucinda ang telepono at umaktong umiiyak habang tinatawagan si Rafael upang magsumbong. Huminto ang paghinga ng buong plaza. Ang mga taong dati ay nandidiri at humuhusga kay Mina ay ngayon nakanganga sa matinding pagkabigla. Ang mga mahinang bulungan ay unti-unting lumakas at naging lantarang pandidiri. Nanlaki ang mga mata ni Lucinda. Pinalot siya ng matinding takot at kahihiyan. Humarap siya sa mga tauhan ng kuryente sa ibaba. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at pawis. Patayin ninyo yan, sira ang screen. May nag-hack ng system natin. Mga bobo, patayin ninyo ang kuryente. Tili ni Lucinda. Ang kanyang boses ay naging basag at desperado. Ngunit walang sumunod sa kanya. Mula sa gilid ng entablado, umakyat si Rafael. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay puno ng poot habang naglalakad palapit sa kanyang asawa. Walang pag-aalinlangan niyang inagaw ang mikropono mula sa nanginginig na mga kamay ni Lucinda. Hindi sira ang makina. Lucinda, ang pagkatao mo ang sira. Malamig na anunsyo ni Rafael na umalingaw-ngaw sa buong bayan.
Tumingin siya sa mga tao, buong tapang na inilalantad ang sariling kahihiyan ng kanyang pamilya. Ang babaeng nakatayo sa harap ninyo ay isang manloloko. Gumamit siya ng peking DNA test para palabasin na hindi ko anak ang batang nasa sinapupunan ng una kong asawa. Ninakaw niya ang buhay na sana ay sa tunay kong pamilya. Nayanig ang buong plaza. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Doña Esperanza. Ang mukha ng matanda ay halos maging kasing puti ng papel dahil sa gulat at labis na kahihiyan. Ang pangalan na pinangalagaan niya ng buong buhay ay ginagawang katatawanan sa harap ng mismong bayang kanyang pinaghaharian. Lumapit ang matanda kay Lucinda at walang sabi-sabing iginawad ang isang napakalakas at mabigat na sampal na nagpaling sa mukha ng ginang. Hayop ka, niloko mo kami, sinira mo ang pangalan ng mga Villamor. Galit na sigaw ni Doña Esperanza. Ngunit sa halip na umiyak o humingi ng tawad, isang malademonyong ngiti ang sumilay sa namamagang labi ni Lucinda. Dahil wala na siyang kawala, ipinagpasyahan niyang idahilan ang lahat pababa sa impyerno. Humarap siya at galit na itinuro ang mukha ng kanyang biyenan. Huwag ninyo akong malinis-linisan. Mami, pareho lang tayo ng baho, ganting sigaw ni Lucinda. Ang tinig ay sadyang inilapit sa mikropono na hawak ni Rafael. Kayo ang nagbayad sa doktor para itago ang katotohanan. Kayo ang nagbigay ng suhol buwan-buwan para lang masunod ang gusto ninyong itaboy si Mina at maprotektahan ang pamilyang ito. Huwag ninyong ipasa sa akin ang lahat ng sisi dahil kayo ang nag-umpisa ng kasinungalingang ito upang protektahan ang peking dangal ninyo. Tuluyang gumuho ang mundo ni Doña Esperanza. Ang kanyang mga tuhod ay nawalan ng lakas at napabagsak siya sa sahig ng entablado. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng mga masasakit na salita laban sa matriarka na dati nilang tinitingala bilang sagisag ng moralidad. Ang kapangyarihan at utang na loob ng pamilya Villamor ay tuluyang nadurog at naging abo. Ilang sandali pa, umakyat ang mga pulis na maagang inihanda ni Rafael. Walang pag-aalinlangan nilang pinusasan ang mga kamay ni Lucinda. Bitiwan ninyo ako, asawa ako ng isang Villamor. Wala kayong karapatan, pagwawala ni Lucinda, habang kinakaladkad pababa ng entablado patungo sa nag-aabang na sasakyan ng mga awtoridad. Ang kanyang magarang damit ay nalukot sa gitna ng matinding kahihiyan. Sa pinakadulo ng plaza, malayo sa nagkakagulong mga tao at nakakapasong liwanag ng entablado, tahimik na nakatayo si Mina. Walang luha sa kanyang mga mata at wala ring ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Pinanood niya kung paano lamunin ng batas at kahihiyan ang mga taong dumurog sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Isang matinding paghinga ng kaluwagan dahil malinis na ang kanyang pangalan. Ngunit batid niyang hindi nito maibabalik ang mga tao ng paghihirap na dinanas nilang mag-ina. Marahan siyang tumalikod. Pinalibutan niya ang sarili ng kanyang manipis na shawl at nagsimulang maglakad palayo sa lugar kung saan naiwan ang lahat ng lason ng kanyang nakaraan. Mula sa entablado, nahagip ng mga mata ni Rafael ang pamilyar na likod na palayo sa madla. Binitiwan niya ang mikropono at mabilis na tumakbo pababa. Ibinangga niya ang kanyang matipunong katawan sa mga taong nagkukumpulan. Pilit hinahawi ang dagat ng mga mapanghusgang mukha upang marating ang kalsada. Mina, Mina, sandali, sigaw ng kanyang pusong puno ng pagsisisi habang hinahabol ang anino ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng totoo. Ngunit sa bawat hakbang niya palapit, tila mas lalong lumalayo ang figura ni Mina. Humarang ang napakaraming tao sa kalsada hanggang sa tuluyan nang lamunin ng dilim ang pamilyar na anino. Isang nakakabinging katanungan ang naiwan sa isip ni Rafael. Sapat ba ang paglabas ng katotohanan upang mabuo ang isang tiwalang matagal nang naging abo? Malamig at magaspang ang sementadong sahig ng selda. Nakaupo si Lucinda sa pinakasulok, nakabalot sa isang kupas na kahel na uniforme. Wala na ang mamahaling pampaganda na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng malalalim na linya ng takot at pagsisisi na huli nang dumating. Ang mga taong dati niyang inuutusan at binibili ng pera ay hindi man lang siya sinilip sa likod ng malamig na bakal na rehas. Sa kabilang dako ng bansa,
Sa isang malayong at tahimik na probinsya, nakadungaw si Doña Esperanza sa bintana ng isang luma at inaanay na bahay na kahoy. Wala na ang mga naglalakihang chandelier na sumasalamin sa kanyang kayamanan. Wala nang mga taong yumuyuko at nagmamanong. May halong takot tuwing siya ay dadaan. Ang naiwan na lamang sa kanya ay ang mapait na anino ng isang pangalan na wala ng halaga. Isang reynang tuluyang inabandona ng sarili niyang kaharian. Ang dangal na ipinagpalit niya sa buhay ng iba ay ang mismong lasong umubos sa kanya. Samantala, ang makipot at bakubakong daan papunta sa inuupahang bahay ni Mina ay hindi angkop para sa makintab at mamahaling sasakyan ni Rafael. Ngunit hindi na niya ininda ang putik sa kanyang mga sapatos. Nang mabuksan ang manipis na pinto ng maliit na bahay, sinalubong siya ng amoy ng pinakuluang luya at simpleng sabaw na galing sa maliit na kusina. Nakita niya si Mina na nakaupo sa isang lumang silyang kahoy, kalmadong nagbabalat ng mansanas, para kay Maya na ngayon ay mahimbing na natutulog sa malinis na kutsyon. Unti-unting nakakabawi ng lakas pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Tuluyang bumagsak ang mga tuhod ni Rafael sa magaspang at malamig na sahig. "Mina, patawarin mo ako." Umiiyak na pagsamo ni Rafael. Ang kanyang matipunong balikat ay yumanig sa bawat mabigat na paghikbi. "Naging bulag ako, ang tanga-tanga ko, nagmamakaawa ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako, Mina. Iuuwi ko kayo sa mansyon. Ibibigay ko sa inyo ni Maya ang lahat ng karangyaan sa mundo. Ibabalik ko ang pamilya natin." Hindi napatigil ni Mina ang kutsilyong hawak niya. Ang patuloy at maingat na pag-ikot nito sa balat ng mansanas ay nagpapakita ng isang kapayapaan na hindi kayang tibagin ng anumang pag-iyak o pagmamakaawa ng lalaking nasa kanyang paanan. Ibinaba niya ang prutas sa isang malinis na plato bago kumuha ng isang kalawanging lata ng biskwit mula sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Kinuha niya ang isang makapal na bunton ng mga lukot na papel, mga resibo mula sa ospital, mga reseta ng mahal na gamot, mga papel mula sa sanglaan, at mga bayarin na natuluan ng kanyang luha at pawis sa loob ng 6 na taon. Inilapag niya ito sa sahig, sa mismong harapan ng umiiyak na si Rafael. "Tingnan mo iyan, Rafael. Iyan ang halaga ng buhay ng anak mo habang abala ka sa pagprotekta sa peking dangal ng pamilya mo at sa pag-aalaga sa babaeng sumira sa atin." Mahinahon at magaan na sabi ni Mina. Walang sigaw, walang bakas ng matinding galit sa kanyang tinig. At iyon ang mas nagpadurog sa puso ng lalaki. Ang kanyang kalmado ay simbolo ng isang taong tuluyang nakalaya. Nabunyag ang katotohanan hindi para bigyan ka ng pagkakataong maging bayani at iligtas kami. Lumabas ang totoo para maibalik ko ang ninakaw ninyong dignidad sa pagkatao ko. "Mina, please, nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayang mabuhay nang wala kayo." Humahagulgol na sagot ni Rafael. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mina. Marahang umatras si Mina, iniwas ang kanyang sarili mula sa paghawak ng lalaki. "Hindi mo mabibili ng pagsisisi ang mga gabing muntik nang mamatay ang anak ko sa gutom at sakit habang wala ka. Binasag ninyo ang tiwala ko, Rafael. At ang basag na salamin, kahit anong pilit mong idikit ng magkasama, makakasugat pa rin kapag pinilit mong gamitin." Matatag na pahayag ni Mina. Hindi na ako babalik sa isang kasal na matagal ng bulok mula sa loob. Tila ibinabaan ng pinal na hatol na kamatayan si Rafael. Ang mga salita ni Mina ay malinaw at walang puwang para sa anumang pagtawad. Naintindihan niyang hindi niya kayang ipilit ang sarili sa babaeng natutong mabuhay, nang matapang sa gitna ng mga bagyong siya mismo ang nagpahintulot na manalasa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Dahan-dahang tumayo si Rafael mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang buong pagkatao ay binalot ng walang hanggang pagsisisi habang naglalakad palabas ng maliit na pinto. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang isang pamilyar na titig. Lumingon siya pabalik at nakita ang maliit na mukha ni Maya na nakadungaw sa siwang ng bintana. Ang mga inosenteng mata nito ay walang dalang galit at paghuhusga. Marahang itinaas ng bata ang kanyang maliit na kamay at ikinaway ito sa hangin.
Paalam po, Tito Rafael. Ang mahina, ngunit malinaw na boses ng bata ay tila isang mainit na patalim na bumaon sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Ang simpleng salitang tito ay isang malinaw at masakit na paalala ng mataas na pader na kailangan niyang akyatin araw-araw. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi ang mabagal at mahabang simula ng isang buhay na igugugol sa pagbabayad sala. Nag-aasam na balang araw ay tawagin siya ng sariling anak sa tamang pangalan nito. 3 taon na ang dumaan simula ng malinis ang pangalan ni Mina mula sa putikan. Ang mainit na sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa malalaking salamin ng isang maliit, ngunit napakaaliwalas na kainan. Ang hangin sa loob nito ay laging may dalang nakakagutom na amoy ng inihaw na mani at malambot na karne ng baka. Ang tanyag na kare-kare na bumuhay sa kanyang dignidad at nagbigay ng bagong pag-asa. Hindi na siya isang hamak na tagapagsilbi na nakayuko sa mga taong mapanghusga. Siya na ngayon ang nagmamay-ari ng sarili niyang maliit na kaharian. Bumukas ang pintuang gawa sa kahoy. Nagpapasok ng masiglang boses ng isang batang babae. Tumakbo si Maya, papasok, malusog, masigla, at walang anumang bahid ng nakaraang sakit. Kasunod niya ay isang lalaking tuluyan nang nagbago ang buong pagkatao. Wala na ang mga mamahaling suit na yari sa Europa. Wala na ang malamig na tingin ng isang mapagmataas na tagapagmana ng pamilya Villamor. Nakasuot lamang si Rafael ng isang simpleng asul na polo shirt at maong. Ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko, habang walang pag-aalinlangang binuhat ang isang mabigat na kahon ng mga sariwang gulay. Papasok sa kusina ng kainan. I told you, Mina. Hintayin mo na ako kapag may mga delivery ng ganitong oras. Ako na ang magbubuhat ng mga mabibigat na ito. Malambing at nag-aalalang sabi ni Rafael. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ngumiti si Mina habang nagpupunas ng mga bagong hugas na plato. Kaya ko naman, Rafael. Pero salamat sa tulong at salamat sa pagsundo mo kay Maya mula sa eskwelahan ngayon. Always, wala namang mas mahalaga pa kaysa sa kanya. Kalmadong sagot ni Rafael. Lumuhod siya upang ayusin ang sintas ng sapatos ng bata. Did you behave well sa klase natin ngayon, princess? Tumango si Maya at masayang inakap ang lalaki sa leeg. Pinagmasdan ni Mina ang eksena mula sa likod ng counter. Wala na ang bigat. Wala na ang puot na matagal na sumakal sa kanyang dibdib. Natutunan niyang patawarin si Rafael. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit ng nakaraan, kundi dahil napagod na siyang magdala ng galit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ang lahat sa dati o pababalikin ang nakasakit sa lumang pwesto nito sa kanyang buhay. Ang basag na baso ay hindi na kailanman magiging buo. Ngunit maaari itong tunawin upang lumikha ng isang bagong bagay. Hindi sila bumalik bilang mag-asawa. Wala nang singsing o mga pangako ng walang hanggan na nakatali sa isang pirasong papel. Sila ngayon ay 2 taong natutong magtulungan. May malinaw na distansya, ngunit may malalim na respeto, upang bigyan ng magandang bukas ang kanilang anak. Iyon ang malinaw na aral na natutunan ni Mina sa bawat sugat na kanyang tinamo. Ang anumang uri ng pagtataksil ay laging may kapalit na napakataas na halaga. At minsan, ang halagang iyon ay ang tiwala na hindi na kailanman maibabalik. Ang tunay na kaligayahan ay hindi isang regalong nahuhulog mula sa langit o ibinibigay ng sinumang lalaki. Ito ay ang gantimpala ng pagtanggap sa katotohanan, ang pagtatapon ng mga huwad na karangalan at utang na loob, at ang matapang na pagpili na buuin ang sarili mula sa mga durog na piraso ng kahapon. Habang tinitingnan niya si Rafael at Maya na nagtatawanan habang nag-aayos ng mga upuan sa kainan, huminga ng malalim si Mina. Ang hangin ay magaan at malinis. Sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw na dahan-dahang lumulubog sa kanluran, isang payapa at matamis na ngiti ang namukadkad sa kanyang mga labi. Sa wakas, malaya na siya. Naiwan si Mina sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, payapa, malaya, at buo. Ang hangin ay dinala ang matamis na amoy ng kanyang tagumpay. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang dulo ng isang napakahabang paglalakbay. Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama
kay Mina hanggang sa huling pahina ng kwentong ito. Inaamin ko, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nakaluhod si Mina sa gitna ng malakas na bagyo, humahagulgol at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak, habang walang awang pinipunit ni Lucinda ang tseke. Hindi ko napigilang maluha. Ang bigat sa dibdib ay tila totoo. Parang may sumasakal sa aking lalamunan. Sapagkat alam ko, ang kwentong ito ay sumasalamin sa maraming inang lumalaban ng mag-isa sa totoong buhay. Mga babaeng nagtitiis ng pang-aapi para lang mapabuti ang kanilang mga anak. Katulad ng sarsa ng kare-kareng buong tiyagang niluluto ni Mina, minsan kailangan muna nating madurog ng pino at dumaan sa nakakapasong apoy ng mga pagsubok upang lumabas ang ating pinakamatatag at pinakamasarap na bersyon. Ang pait ng kahapon ang magbibigay ng linamnam sa ating bukas. Kung kayo ang nasa posisyon ni Mina, mapapatawad ba ninyo ang asawang hinayaan kayong mawasak para lang protektahan ang kanyang maling dangal? Papayag ba kayong bumalik sa taong iniwan kayo sa pinakamadilim na bahagi ng inyong buhay? Kausapin ninyo ako. Habang nakikinig kayo ngayon, marahil ay naghihiwa ng sibuyas para sa hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o nagpapahinga pagkatapos ng isang napakahabang araw ng trabaho. Saan man kayo naroroon. Gusto kong malaman ang inyong saloobin. I-comment ninyo sa ibaba kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Mina. Ibahagi ninyo ang kwento ng inyong buhay. Dahil narito ako at ang buong pamilya ng channel na ito para palaging makinig at umakap sa inyo. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito upang magbigay ng pag-asa sa iba pang mga pusong naghihilom. Naway mahanap din ninyo ang tapang na buuin ang inyong sarili at ang kapayapaang hindi nakadepende sa pagmamahal ng ibang tao. Patuloy kayong maging matatag at mabuhay ayon sa sarili ninyong pamantayan. Pamagat ng kwento, ang lasa ng katotohanan at kapatawaran, paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang ari ay pag-aari ng Pusong Pinoy Tales.